Pa-subscribe naman po and click the bell button to get the latest update from my vlog. So, magandang araw po sa inyong lahat. So, yung episode na ito ay maglalagay po tayo ng mulching sa ating plastic plant pots natin. So, ang purpose po natin sa paglalagay ng mulching or benefit po na paglalagay ng mulching is to trap yung moisture natin sa soil. Gusto po naman mga beneficial insect po yan sa ilalim ng lupa. Lalo na yung mga earthworms and other beneficial insects. And aside from those trapping yung moisture natin, kinokontrol din po niya yung mga weeds. So sa mga gilid ng mga halaman natin, may mga damong tumutubo dyan. And pag nilagyan natin ng mulching dyan, nakokontrol lang, hindi lumalaki yung mga weeds natin. Also yung mga weeds na yan, yung mga damo na yan, ay kumakain pa rin po ng mga fertilizer na nilalagay natin sa ating halaman. Instead na kainin ng tanim natin, kinakain din ng mga weeds o mga damo yung fertilizer na yan. And the third benefit ng paglalagay ng mulching is control yung mga insects na nagtatago dun sa ilalim ng dahon natin. So usually mga mulching po is makintab po yung reflectorized po or makintab yung ibabaw niya. And ayaw po ng mga insekto yung ganon na nakakasilaw o may makintab yung tinataguan nila. So ito po yung ilalagay natin. Itong disposable plate na to. Sa ginagamit po yan sa mga picnic or handaan. So reflectorized po yung harap niya and then karton naman po yung sa ilalim niya. So ayaw po ng mga insects yung makintab na yan. Particularly yung whitefly, aphids, yung ants, langgam, spider mite, yung fruit and shoot borer at saka yung mealybug na mga insects. So kung meron po nito, mababawasan natin yung paglalagay po natin ng mga insecticides. So subukan po natin to. Maglagay po tayo ng isa muna. Subukan natin. Ang gagawin natin, i-fold natin ng 2 folds para maging isang quarter na lang siya, and then bubutasan po natin yung gitna niya. And then after mabutasan natin yan, gumpitin natin yung sa isang side natin, siyang papunta sa center ng plate natin. So and then isusuksok po natin yan sa plant natin. Ganito. So parang ganito po yung kalalabasan niya. So may iwasan po natin mag-evaporate yung tubig, and then may protection na po yung yung plant natin sa mga insect. So try natin lagyan ng tubig and then check po natin. So ganyan po siya. So magsusubok lang po tayo ng mga ilang piraso po dito sa may side na ito. And then pag effective siya, tuloy-tuloy po natin to sa mga ibang plants po natin. So basically po, yung paglalagay natin ng plate mulching na to ay sana makatipid din tayo sa labor natin sa pagdidilig saka yung tubig po natin. Kasi nung last summer po, almost 2 beses kami magdilig ng halaman namin dahil mabilis po mag-evaporate dahil sa init ng panahon, humid yung panahon, madali pong mawala yung tubig sa mga plants natin. So what we did before is naglagay po tayo ng cardboard, yung corrugated na cardboard. And effective na po yung paglalagay natin ng cardboard. We notice na medyo na-retain po yung tubig sa ilalim. Sinubukan din po natin maglagay ng dayami. And then okay naman po siya, na-retain po yung moisture niya, and then nabubulok din po siya within
3 to 6 months nabubulok na po yung dayami, and then magiging fertilizer na po siya sa halaman natin. So ayan po. So nilalagyan natin isa-isa. So meron lang tayong available na limited na paper plate dyan, and subukan natin ilagay lahat muna yan. And then tingnan natin kinabukasan what will happen. And then pag effective na po siya, ituloy-tuloy na po natin sa mga other plants po natin. So ito po, nalagyan na po natin yung mga iba. So pakita po natin sa inyo. So pag in cases po na hindi nasa gitna yung tanim natin, pwede na lang po natin i-adjust yung pagbutas natin sa paper plate natin. So ipaling po natin ng konti o i-adjust natin para umiksakto lang siya. So hindi naman po kailangan na perfecto siya na nasa gitna. Basta ma-serve lang po natin yung purpose niya na ma-trap yung moisture niya, hindi mag-evaporate, and then ma-reflect yung mga insects sa ilalim ng mga dahon. Also yung butas po na gagawin natin, bahala na po kayo. Basta pumasok po yung tanim doon, and then hindi maging sagabal basta tubaba po yung mga sanga nila. So yan po. So within few minutes po nakapaglagay na po tayo ng mga 6 na plates. So may natira pa po tayong konti, and then ilagay na rin natin, and then obserbahan po natin siya kung effective siya, and then pag okay naman dire-diretso na po natin. Anyway, mura lang naman tong i-paper plate natin na ganyan. So ang naisip ko pa para maging stable siya, meron pong nabibili na yung coffee stirrer na plastic. Pwede nating i-bend yun, and then siya gagawin nating clip sa paglagay natin ng paper plate sa mga pots natin, yung plastic plant pots natin. So next time po, subukan natin pakita paano natin gagawin yon, na maglalagay tayo ng stirrer para maging stable po yung plate natin, na hindi mag-warp pag nadidiligan. And then anyway, pag okay po siya, reusable naman po yung na yan, yung stirrer na yan, kasi plastic siya, and then pwede pa rin gamitin yan. Also po, yung gagawin natin ganito is try lang natin during summer season para mabawasan yung evaporation. And during during wet season, hindi naman natin problema yung tubig kasi nababasa po ng ulan tong mga plants natin dito. Sige po, hanggang dito na lang po muna, and tingnan po natin yung mga effect nito later on. So ito po, nalagyan na po natin yung paper plate, yung mga tanim natin dito. Meron na po tayong mulching dito. So tingnan natin kung gaano siya ka-effective. Okay?
Tingnan din natin kung tatagal ba to. Okay? So hanggang dito lang po muna, and thank you for watching. God bless po. Don't forget to subscribe to see more videos in the future, and have a nice day po.